Ilang mga defender ng Tape Incorporated, hirap pa rin na intindihin ang nilabas na desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines, at patuloy pa rin na pinagpipilitan na ang Tape Incorporated ang may-ari ng Itbulaga trademark dahil sila daw ang producer. Hanggang ngayon nga ay di pa rin makamove on ng Tape Incorporated at ilan sa mga panatiko ng Tape Bulaga, at talagang pinaglalaban nila na walang karapatan ang TVJ na makuha ang Itbulaga trademark dahil hindi sila ang nag-produce ng show. Ngunit hindi naman ito usapin sa pagpoproduce, kundi usapin sa kung sino ang nagmamay-ari ng isang bagay. Isa parati nila sinasabi, Tape ang may-ari ng Itbulaga kasi sila ang producer. That is not always the case, guys. Okay? That is not always the case. Meron akong madaling example para dyan. Okay? Maaring mag-produce ang ABS-CBN, ang Viva, ang Regal ng movie o teleserye about Darna. Okay? Darna, o kaya Captain Barbell, o kaya kung sino pang mga hero. Pero the IP for Darna will always belong to Mars Ravalo. Okay? So Mars Ravalo may-ari ng IP ng Darna dahil siya yung gumawa ng karakter na yan. O tapos babayaran ng ABS-CBN, tapos sila magpo-produce. So ABS-CBN ang producer, sino may-ari ng trademark? Sino may-ari nung Darna na intellectual property? Si Mars Ravalo. Diba ganun din sa mga pelikula ni FPJ. Diba kaya nga FPJ's Batang Quiapo, FPJ's Provinciano, yung pong IP nun, yung mga characters doon sa pelikula na yon na ginagamit nila Coco ay pag-aari ng FPJ Productions na pinapatakbo ngayon ng pamilya ni Dakin. Diba? So ABS-CBN yung nagpo-produce, Dreamscape yung nagpo-produce, pero yung IP ng mga original na characters nun belongs to FPJ. So not exactly na ikaw yung producer, ikaw yung may-ari ng trademark o ng IP. So sumunod. Ito number 3 na rason. Magugulo ang television and movie industry. Okay, so dito ako medyo parang magugulo. Sakaling magwagi ang TVJ sa pagkuha ng titulong Itbulaga, magkakaroon daw ng kaguluhan sa industriya. Lahat ng creative screenwriter, segment producer at iba pa ay pipila sa IPO para mag-claim ng kanilang trademark at copyright. Mawawalan ng pag-aari ang Regal, ABS, GMA at Viva at lahat ng television and movie production companies. Mawawalan daw ng proteksyon ng pelikula at teleserye. I disagree with this. Okay? Ang ABS-CBN, yung sinabi niya, Viva, GMA, yung malalaking kumpanya na yan, napakaayos po niyan pagdating sa mga papeles, pagdating sa mga kontrata. Kaya ako binigay yung example ng It's Showtime. Yung It's Showtime po, hindi po maaring angkinin ni Vice Ganda dahil simula pa lang ng pagkakagawa ng It's Showtime, maayos na po ang papeles po niyan. Maayos na kung sino may-ari ng IP ng It's Showtime, sinong ano. So, maayos po sa papeles. Nagkataon lang na nung ginawa po yung Itbulaga noong 1979, ay wala po silang mga kontrata na kahit ano. Diba? So, magulo kung sino ba talaga ang may-ari. At sinabi na nga ng IPO na TVJ yung may-ari. At ito po ay show na tumagal ng 44 years. Sino ba naman mag-aakala na tatagal yan ng 44 years? So, sa panahon ngayon, hindi na po magulo yan. Kasi maayos gumawa. Maayos gumawa ng mga papeles, ng mga contract, ng mga registration sa IPO, yung pong mga malalaking station na to. At syempre yung mga artist nila, tsaka yung mga writer nila, tsaka yung mga creatives nila, bago nila makatrabaho, pinapapirma nila na ganito, ganyan, na you don't own the IP o ganun. Merong mga kontrata yan, maayos po yan, na ang pag-aari ng IP ay nandoon sa station o sa producer, kung sino man yung nagpo-produce nun. So lahat po ng malalaking ganyan po, lahat ng malalaking mga network at mga channel stations po sa Pilipinas, ganyan. Kaya unique yung case nitong sa Tape at sa TVJ.